kaguluhan. Kung wala ng pananampalataya ng Kristiyanismo, ang natin mangyari sa mundo. Yung sinasabi ng Islam, pag silang pagkasa kalawang pisngi, ibigay yung mahal mo, no? Ibig sabihin doon kitari, huwag kang gaganti. Kasi wala yung magaganti yan, gusto tayo, no? Kaya, ito yung the best na nabibigay sa atin ng Islam. Siya mismo, bilang kapayapaan, the grace of peace. Kung saan ang mga tao, pag nagkakaroon ng mga pagkakahati, ganit piduan. Kaya ating paging Kristyano ang masabi natin biyaya ng Diyos sa mundo. Pero, kaya naman yung sa ating tunay, hindi yung ang pinag-authenticity of that peace. Alam mo na yung paimang deep within. No? Kailangan sa loob. Kapag ang kapayapaan ay nasa within, dahil sa pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay, maramdaman nila na it has a ripple effect. Meron pag naman po nila pagpapayapaan sa loob kung talagang maraming ang mga alalahanin. So, sabi nga, let God and let go. And let go of those things and let God and make it happen. Same thing what happened to St. Paul and Barnabas when they were preaching the Word of God. Hindi man lahat ay tinatanggap sila. Pinagbabatawan sila, no? Pinapersecute sila. And yet, no? They continue preaching the Word of God. Kasi sabi nila dito, it is necessary. Kailangan talaga. It is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God. Sabihin, malabang pumasok ang mga kapito ng langit kung hindi tayo nagpupulang pagsumikapan na pasanin ang maraming mga pagsubok ng buhay. Ililusod ang pananampalataya sa Diyos, faith in God. At yung faith, yung pananampalataya, ang hindi tunay ng pananampalataya kung hindi dumadaan sa masibing pagsubok ng buhay. Eh, Panginoon na, naligtas ba? Hindi naman, di ba? Tayo pa kaya. Kaya, kung tayo magkakaroon gusto ko mag-isang lahat, yes, nagkaroon tayo gusto natin maging maayos, kaya pa. Dati nga rin namatakasan yung mga siguro ng buhay, yung mga utos ng ating buhay. Huwag natin tatalikuran o tatakbuhan, pagulin niya. Yung mga problema natin, huwag natin tatakbuhan, pero minsan kasi, yung problema na tayo, iba naman, hindi magaling sa Diyos Iba doon at marami doon ay tayo ay kalagawan. Isa tayo iyawan ng problema natin kapag tayo nasupunta, push against the wall, pagkakasan din, sa Diyos natin isinisisi. Pag-pray mo malipang, si Lord ang sinisisi. Pag-pray talaga kaya si Lord, hindi ko na lang ibigay, iinan ka na lang, at magiging natin sa finance pagdating ng araw. Kaya, sa atin, upang natin na pinamasahan yung ating mga suliranin na ating buhay. Pero, iba yung sinasabi ni St. Francis, yung sinasabi ni St. Francis na my God in my own na kung meron ang Diyos you have everything, you have everything. Kasama yung problema, di ba niya iiwala yun? Ang Kristiyano, walang pasang krus o problema yun. It's a pang. Ang tawag ng problema. Okay? Pag may problema, may solusyon. Kaya ang problem solving, hyphenated praising. Problem solving, hyphenated. Sabihin, mag-isama yan. Pag may problema, may solusyon. Hanapan mo. No? And, of course, you cannot do it alone. You need to have Jesus. You need His grace in order to be victorious sa mga pigating ng buhay. Again,
Ulagay tatakasan, hinaharap siya. Pag hinaharap siya, harapin siya na mayroong lakas ng loob talagang kalagayan. At kasama si Jesus, huwag kang hiniwari sa kanya. Kasi sa mga problema na wala sa Jesus, madali kang umulan ng kaliliman ng problema. Pero pag meron kang Jesus sa iyong buhay, makakayanan mo. No? So as we continue as a very distance, kagaya ng mga alagad, mga linuro natin sa malaking kalagayan, hinaharap nila yung mga pagsubok ng buhay, hindi na nila nakasa. At buo ang loob, at hindi sila nag-aaral kasi meron sila ng Jesus na muling nabuhay sa kanilang tingin. So they always go back to the very elementary point of discipline. Ano yun? Laging nagdarasal. Pag tayo hirapan, imbis na tayo ay magtitiko, magmamahal, sa inis, sa galit, sa manang loob, pagpupunin natin natin mapalan. Pagpakababa tayo, with humility and trust, the last approach of the ark of the Lord. Isang sinabihan ng mga balisay natin na Loreno, come to the foot of the altar. Lumapit kayo sa altar o sa dambang ng Panginoon. At kayo ay pagiging-uwangin. So with Jesus' word, come to me, those of you weary and burdensome. Kayo mga nahihirapan na mapagal, lumapit kayo at aking pagiging-uwangin.